Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 14, 2024. Ang pagkwentuhan po natin ngayon, kasi daan po natin itong vlog na ito sa kwentuhan natin para light lang po ang dating natin. At ang magiging vlog po natin, gaya ng promise ko sa inyo, ay magiging substantive, malaman, meaty. Okay po. Yaman lang naman na katatapos lang ng deadline of filing of Certificate of Candidacy or COC last October 8, kasi ang filing is October 1 to 8, 2024. At ang eleksyon po ay sa darating na May 12 next year, 2025. Ang topic po natin is about yung mga qualifications. Ano po ba ang mga qualifications? Para sa susunod na eleksyon, alam po natin ang mga kwalifikasyon. Kung halimbawa, kakandidato tayo ng senator, ng representative, ng congressman po yun, party list, or local positions, selective positions. Huwag lang muna natin talakayin yung qualification ng presidente kasi next year pang eleksyon. Ngayon, si Kuya Jun Malubago po ito. Ang qualifications po o kwalifikasyon ng magiging senador ng bayan natin ay una, number one is natural born na mamamayan ng Pilipinas. So, sa nakaraang vlog po natin, hindi ko alam kung natatandaan po ninyo, ang tinalakay po natin, ano ba ang natural born citizen? Mamaya, pasadahan po natin yan. Yun po ang una, natural born na mamamayan o citizen ng Pilipinas. Pangalawa, hindi bababa sa 35 o 35 taong gulang sa araw ng halalan. So pwede kayo ngayon mag-file, halimbawa itong nakaraan October 1 to 8 ng kahit hindi pa kayo 35, kung nagnanais kayo maging senador, pero make sure sa darating na May 12, 2025, 35 years old na kayo. Ngayon, pangatlo, marunong magbasa at magsulat. So, maliwanag po ito sa sikat ng araw, marunong magbasa at magsulat. Hindi po sinasabi dito na qualification, kailangan po tapos kayo ng elementary, high score o degree holder kayo. O walang sinasabi dito. Bagamat kasi ang sabi ng batas, marunong magbasa. So kahit hindi kayo nakapag-aral, pag marunong kayo magbasa at magsulat, pwede kayo kumandidato. Number 4, rehistradong botante. You must be a registered voter. Okay? Panglima po, ang qualifications for senator, naninirahan sa Pilipinas ng di bababa sa 2 taon bago ang araw ng halalan. Kailan po ang halalan? May 12, 2025. So, dapat dito na kayo nanirahan 2 taon bago mag-May 12, 2025. Hindi bababa doon. So, yun po ang qualifications ng Senator of the Republic of the Philippines. Okay, ano naman po Kuya John ang qualifications ng membro ng House of Representatives? Ang tawagin po natin dito, congressman o congressman. Number 1 po, una, natural born na mamamayan ng Pilipinas. So, natural born citizen. Okay, number 2, hindi bababa sa 25 o 25 years old taong gulang sa araw ng halalan. So, gaya ng sabi ko kanina, itong nakaraang October 1 to 8, pwede kayo mag-file kahit hindi pa kayo 25, 25, pero next year, pagdating ng May 12, 2025, dapat 25 years old na kayo para qualified kayo maging congressman o representante ng distrito ninyo. Number 3, marunong magbasa at magsulat. So, walang sinasabi po dito na graduado po kayo ng elementary, high school, o college, so whatever degree you have, basta marunong lang kayo magbasa at magsulat, pwede kayo
maging kaso marami pong nagkokomento, not to mention hindi tayo magano na mayroon nag-file dyan ng mga party list na hindi nakapag-aral, mayroon silang mga side comment dyan. Okay, number 4. Rehistradong butante sa distrito kung saan niya balak mahalal, maliban sa party list representative. So, kung nanais kayo maging membro kayo ng Congress of the Philippines, yung tinatawag na lower house, kailangan rehistrado kayo kung saan nyo balak na mahalal bilang congressman or membro ng House of Representatives. Okay, last one, rehistradong butante. Kailangan rehistradong butante, katulad din ng senator, rehistradong butante kayo doon sa distrito na gusto nyo na mahalal. Ngayon, ano naman ang qualification for Philippine Party List o representative sectoral? Okay, kasi ang party list representative may kanya-kanya sektor kung saan ka nahanay. Okay? Number 1 po ang qualification, natural born citizen of the Philippines. Kailangan natural born citizen. Pangalawa, able to read and write. Marunong magbasa at magsulat. See? Hindi siya sabi dito, graduado ka kasi mayroon nagko-komento na hindi nag-file ng party list representative, magiging congressman, pero wala ang trabaho lang niya, bla bla bla, ganito lang yun vlogger lang yun. Walang sinasabi dito. Number 3, registered voter. Okay, kailangan rehistrado po kayo na butante. O number 4, resident of the Philippines for a period not less than 1 year, immediately preceding in any election. So kung nagdanais kayo maging party list representative, kailangan nakatira na kayo dito sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon. Number 5, bona fide member of the sector he seeks to represent must belong to their respective sectors and must have a track record of advocacy, okay, kung saan sektor siya. So halimbawa, nag-file ka, you are representing for a certain sector. Okay, like halimbawa, OFW. Matagal ka na po dyan na yung advokasya mo, yung pinaglalaban mo, ay tungkol sa OFW. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Doon ka magpapile ng pagiging representante nila. You are the nominate, okay, being the representative of that sector na matagal ka na at may track record. Mayroon na kayong track record, may history na kayo na tumutulong kayo sa kanila. And the last one, on the day of the election, is at least 25 years old. Kailangan 25 years old. But in case of youth sectoral, at least 25 years old but not more than 30 years old at the day of the election. Ito naman sa youth sector po, sa mga bata, kailangan 25 ka. Okay? Pero hindi ka lalagpas ng 30 years old sa darating na eleksyon. Kailan po yung eleksyon is May 12, 2025. So yun po yung sa party list system. Ngayon, ano naman po ang qualifications ng Philippine local officials? Ito naman po sa local officials. Pag sinabi natin local officials, yun po yung governor, okay, board members, sangguniang panlalawigan, mayor, city mayors, municipal mayors, sangguniang panlunsod, sangguniang bayan. Kasi tapos na po tayo sa barangay. Ano-ano po ang mga qualification? Number 1, citizen of the Philippines. Okay? Number 2, on the day of the election, at least 23 years old for governor. So pag nagdenais kayo maging governor, you must be 23 years old. Vice governor, member of the Sangguniang Panlalawigan, mayor, vice mayor, Sangguniang Panlunsod in highly urbanized cities
kailangan 23 ka. O, paano naman yung 21 years old for the said officials, yung mga nabanggit ko kanina, in component cities naman and municipalities. Dati tinalakay natin ano ang highly urbanized cities at saka component cities. Ngayon, at least 18 years old for members of the Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay, ang punong barangay, at least 15 years old, not more than 21 years old, for Sangguniang Kabataan. So, yun po yung mga qualification yan. So, ano pa? Able to read and write Filipino or any local language or dialect. So, pag nagdanais kayo maging governor, maging mayor, maging kapitan, o sa nasasakupan ninyo, kailangan marunong kayo sumulat o magbasa sa local dialect. Walang sinasabi dito na tapos ka ng pag-aaral or hindi ka nakapag-aral. Registered voter in the constituency in the locality. Kung saan ka na distrito, kung saan ka munisipyo o probinsya, dapat rehistrado po kayo doon na botante. And last one, a resident thereof for a period of not less than 1 year immediately preceding the day of election. Kailangan po nakatira ko doon sa locality na hindi bababa ng 1 taon bago mag-eleksyon which is on May 12, 2025 next year. Para po sa senador, congressman, party list, governor, mayor, city and municipal, at saka Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlunsod. Okay po. Ngayon, pasadaan po natin, ano po ba yung natural born citizen? Kasi may mga nababalitaan tayo na kumakandidato at nananalo na question kasi hindi sila natural born citizen. Ngayon, base po sa Artikulo 4 about citizenship, ang Section 1, sino-sino po yung citizens o Filipino citizen ng Pilipinas. Ngayon, sa Section 2, ang natural born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph 3, section 1 hereof shall be declared natural born citizens. Ang section 3 po, yung those born on January 17, 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. So kung nabuhay po kayo noong January 17, 1973, ang nanay nyo ay Pilipina, okay, pagdating nyo ng age of majority, which is sa edad po ng 18 years old, mamimili kayo kung magiging Filipino citizen kayo, magiging natural born citizen kayo. Okay po. So, ang natural born citizen, okay, kung pinanganak ka, na tatay mo, nanay mo, Pilipino, matik po yun. Natural born citizen ka. Wala ka nang ibang gagawin. Hindi ka na magpapanaturalize kasi matik po yun. Without having to perform, wala ka nang gagawin or to acquire or perfect your Philippine citizenship. Basta ang nanay mo, tatay mo, Filipino citizen, dito ka pinanganak, okay? Or sa ibang bansa within the Philippine Embassy, matik yan, natural born citizen ka. So, sana po napulutan po natin ang aral po, ang blinag po natin ngayon, umaga. Tuloy-tuloy po tayo at nalaman po natin mayroon exam yung National Police Commission o NAPOLCOM ngayong darating na December. Magbablog din po tayo tungkol sa review naman. Okay po, ingat po kayo lahat and may God bless us all. Maraming salamat po. Si Kuya John Malabago po ito.